Okay pa po kayo dyan. Mataas pa ba ang energy natin? Parang dito may mataas sobrang energy. Sobrang taas ng energy dito. Mas mataas ang energy doon. At lalong mas mataas doon. Grabe, hindi lang upper box ang meron dito, hanggang general admission. Kamusta po kayo yan? Praise the Lord po. Kayo po yung sinisigaw ng praise the Lord. Kasi dito po ako nakaupo. Akala ko po kanina galing sa langit yung sinisigaw. Kayo po po. Kayo po dito. Kami lang side. Okay lang po kayo. Sa dulo na narinig naman po ako. Parang hindi ko po kailangan sumigaw. Malakas naman po yung size natin. Narinig naman ako. Parang masyado narinig sa dulo. Sagat na ba yan? Pwede bang lagpas sa sagat yung volume mo? Pwede na ba yan? Napakasaya po. Napakasaya po natin ngayon sa lungsod ng Pasig. Tama po ba? Masaya po ang mga taga-Pasig ngayon. Tama po ba? Alam niyo, ngayon po ay ikalawang araw ng official local campaign period. Kahapon, nag-kick off po kami sa Butcha ng Pasig Mega Market, sa palengke po natin. Nandun din po kayo? O napanood po ninyo? Hindi ko na kailangan ulitin yung sasabihin ko. Alam niyo na pala. Napanood niyo na pala eh. Huwag lang kayo maniwala sa tatay ko. Alam niyo naman, joker po yun. Pero ikalawang araw po ng official local campaign period po ngayon. Alam ko hindi po masyado halata kasi yung iba mga isang taon na po na ngampanya. Pero ikalawang araw po natin ngayon, dahil nyo medyo masunurin kasi tayo. Yung po iba, basta iniisip natin, iniintindi natin kung ano yung ginagawa natin, kung ano yung tingin natin ang dapat, kung ano yung tingin natin ang tama. At dahil pangalawang araw po, ngayon po ang unang araw ng aming house to house. At unang-una po namin house to house at unang focus po namin ngayong tanghali ay wala na po iba kundi dito sa Sikap Damayan. Mula kay Pres Malu hanggang sa lahat ng opisyalis, hanggang sa lahat ng residente natin, maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa briefing ng Pasig. Alam kong kilala niyo na po ang ating mga kasama. Una po ang ating congressman. Kung pinakinggan niyo pong maigi ang kanyang sinasabi kanina, malalaman po ninyo na talagang magaling ang congressman natin. Alam niyo, di ba, pwede naman magpalukluk lang tapos relax lang. Ang totoo ang trabaho ng congressman, yung pangunahing trabaho ng congressman, sa batasan. Di ba, doon ang kongreso eh. Medyo malayo po rito. Sa totoo, kadalasan, hindi naman alam ng mga tao kung ano talaga yung mga ginagawa ng congressman. Kaya kung mag-relax ang congressman, minsan hindi na natin nalalaman. Pero, ang congressman natin, napakasipag. Congressman Romano Romulo. Ang sanggunian po natin, hindi ko na sila isa-isahin na, kilala nyo na po sila. Pero, alam nyo naman po yung mga pinagdaanan natin mula 2019. Hindi po biro yung ginawa natin. Tinipag natin sindikato sa loob ng lokal na pamahalaan. Ngayon, pwede nating tawanan, pero dumadaan tayo doon, hindi po biro, hindi po madali. Isipin nyo kung, di ba minsan, may hold up pero may magnanakaw para sa 1,000 piso kung ano nang gagawin. Di ba? Para sa isang cellphone, minsan nagkakasaksakan. Totoo po yan. Pero sa City Hall, hindi po 1,000 o 5,000 piso lang pinag-uusapan natin. Bilyon, hindi milyon, bilyon piso po ang pinag-uusapan natin. Ano po kaya magiging reaksyon ng mga yon? Ano kaya yung naging reaksyon nila nung tinanggal sa kanila yung korupsyon na bilyon-bilyong piso? Hindi po sila basta-basta papayag. Pero sa tulong po ninyo, napagtagumpayan natin. Nagawa natin
noong 2019, naumpisahan natin yung malawakan at matitinding reforma, pagbabago na nagbubunga po ngayon. Pero sa totoo, medyo nahirapan pa rin po ako sa ibang mga bagay. Merong napagtagumpayan, pero merong mga pagsubok. Merong mga area na, ko talaga nahirapan po ako. Ayoko na po magbanggit ng pangalan, huwag na nating pangalanan, kaya na po natin. Pero, noong 2022, binigyan niyo ako ng mayorya sa konseho. Binigyan niyo ako ng vice mayor na maayos. Yes. At kahit pa paano, mahirap pa rin ang trabaho. Araw-araw, maraming bagong problema. Araw-araw, 30 barangay, 1 milyong Pasigueño. Malaki po ang nasasakupan natin. Pero dahil binigyan niyo ako ng maayos na kasama, nakakampi, na iisa yung vision natin, pareho sa atin, sa ating layunin, at naniniwala sa gusto nating ipatupad na maayos at malinis na pamahalaan, kahit papano gumaan ang trabaho, kahit papano naging mas mabilis sa mga bagay-bagay. Kaya talagang magpapasalamat po ako sa inyo, hindi lang sa suporta sa akin, kundi sa suporta kay Vice Mayor Dodot Jaworski at sa ating sanggunian. At kung noong 2022 ay sabi natin, susubukan natin sila. Susubukan natin kung maayos ba talaga yan, gaya ng sinasabi nila. Susubukan natin kung mababait ba itong mga to talaga. Mula 2022 hanggang ngayon, 2025. Ngayon, 2025 na po. Hindi na po tayo susubok. Napatunayan na po nila ang kanilang sarili. Kung dati gusto nung iba, pag may financial assistance, dadaan muna, cash, hahawakan muna nila, tapos bahala na kung magkano ibibigay na tulong sa mga tao. Hindi natin alam kung buo pa ba yun, o may kulang na, hindi naman tayo nangaakusa, pero mahirap yung ganong klaseng sistema eh. Isipin mo yung mga konsyel natin, pumayag ngayon na dumaan sa maayos na proseso para yung buong puwersa ng kaban ng bayan, walang bawas, walang kulang, mapunta sa tao, lalo na sa mga nangangailangan. Kaya Shout out sa sana ngayong pong 2025 ay tulungan po natin ang ating mga kasama dahil kailangan po na buo tayo, buo ang puwersa natin para mapaigting pa natin yung mga nasimulan natin. At totoo naman po na ang layo-layo na ng narating natin bilang mga Pasigueño. Pag tinignan po natin kada opisina sa LGU, sa opisina, lahat ng opisina, lahat ng programa, lahat ng serbisyo sa ating pamahalaan, masasabi po natin na hindi naman natin sinasabing perpekto. Pero lahat ng serbisyo, lahat ng programa maipagmamalaki natin. Kaya nating ipagmalaki na lahat nag-improve. Lahat gumanda kahit papano. Si senior citizen natin, kung dati, sinasabi ni Kong kanina, kung dati may tulong pagpasko, may 3,000 pagpasko, pero aantayin muna yung mga opisyalis, papayipilahin muna yung mga senior, bago ibigay. Ngayon, ginawa po natin, inayos natin, maayos po yung sistema. At hindi po tayo nagtapos doon. Nagdagdag pa tayo ng tulong sa pamamagitan ng local senior pension na nag-umpisa noong 2022. Alam niyo bang more than 20,000 na yung beneficiaryo natin ng local senior pension? Medyo marami na pong natulungan ng local senior pension. At hindi pa rin tayo nakontento doon dahil habang dumadami ang pondo natin, habang umaayos ang sistema natin, habang nababawasan ang korupsyon at umaayos yung mga programa natin, lalo pa natin ngayon nilalawakan ng mga programa ng ating pamahalaan. Ngayon, napasa na ng City Council natin yung local senior pension, na expansion po natin para yung may mga maliliit na SSS at GSIS hanggang 4,000 pesos per month ay kasama na rin po. Pwede na rin mag-apply. Marami kasama po kayo doon. May SS po kayo, maliit lang po. 3,500. Sakto. 3,500 dita. Kasama pa po kayo doon. At pwede nang i-apply. Tabayanan na lang natin yung announcement ng OSCA. Pero yung ordinansa, okay na. Pasado na. At kahit ano pong pag-usapan natin, person with disabilities, pag-usapan po natin ng tulong sa mag-aaral. Ganun pa rin po. Ngayon, nandito na tayo sa punto na expansion.
expansion. Dinadamihan yung tinutulungan, nilalakihan yung tulong. At gumaganda ng gumaganda ang serbisyo natin sa ating pamahalaan. Kung dati 11,000, 12,000 ang scholar natin, ngayon may Pag-asa Scholarship Program pa. Nasa 25,000 na ang scholar ng lungsod ng Pasig. Meron po ba dito mga scholar? Yun! Yung anak ninyo ha, hindi po kayo. Ayan, okay. Kaya yan lang po, ako po ay muling nakikiusap. Paalala lang din po, lalo na dahil unang araw po ito ng pag-house to house, pangalawang araw nga po ng local campaign period. Ako po ay magpapaalala lang po, sana po ay mag-iingat ang bawat isa. Alam nyo, isa sa pagbabagong pinakilala natin sa lungsod natin, tinanggal natin yung takutan. Tinanggal natin yung pananakot na nagmumula sa mga opisyales. Ginagamit ang pondo ng mamamayan, ginagamit ang resources natin. Lagi tayong nangangamba, lagi tayong kinakabahan. Simbolo po nito, di ba? Yung pamaskong handog po natin. Dati pagka may samahan ka, may howa ka, katampuhan mo yung nakaupo, babawasan yung bibigay sa'yo. Pagka, alam niyo po yan. Ngayon, ano pong ginagawa natin? Pantay-pantay ang tingin natin sa lahat. Kakampi, siyempre meron. Kalaban, meron pa rin. Pero hindi lang sa pamaskong handog, simbolo lang po yung pamaskong handog. Yung nabanggit kanina, yung sa medical services. Dati, pag may card, mas maganda yung matatanggap na benepisyo. Mas makakalibre. Ngayon, hindi na kailangan ng card. Basta Pasigenyo ka. Patunayan mo lang na taga-Pasig ka. Punta ka sa mga pasilidad natin. Kung meron pong nakapunta, tatanungin po ba kayo doon kung botante kayo? Hindi po. Tatanungin po ba kayo kung miyembro ka na kayo ng ganito, kung may card kayo ng ganito? Hindi po. Hihingin po ba yung precinct number ninyo? Lalong hindi po. Hindi po natin ginagawa yan. Basta kung ano yung kaya ibigay. Tinanggal natin yung takutan, tinanggal natin yung palakasan. Malayo pa sa perpekto pero alam po natin yung narating natin. Kaya ngayon, malaya po. Dati, alam niyo sa totoo lang, hindi na akong magbabanggit ng masyadong spesipiko, pero dati bumababa kami ni Kong Roman noong 2019 sa ibang mga HOA, darating yung mga darating kami, tapos may bubulong sa amin, Konsihal pa ako noon, Konsi, ako yung dito, ako yung presidente dito, ako yung opisyalis ako dito ng HOA. Okay naman, pero pasensya na, magtatago muna ako sa bahay ha. Ba't magtatago po? Kasi pag nakita ko, wala kaming pamaskong handog. Totoo po yan. Ngayon, nalagpasan na natin yun. Bilang mga Pasigenyo, nalagpasan na natin yun. Pag may dumating po dito, hindi namin kasama, okay lang po, walang problema, i-welcome pa rin natin. Pag kinamayan tayo, kamayan natin. Pero wag niyo sila iboto. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi naman ito yung magiging huling pagkikita natin. Sa totoo, ang dami ko pang gustong ikwento sa inyo, pero alam ko naman na lagi rin kayong nanonood ng ibang mga video natin, mga talumpati natin. Mag-ingat lang tayo sa mga peking balita, sa Facebook, nagkalat yung mga troll. Kita mo yung mga kaibigan natin, mababait naman yung mga yan, pero tingnan nyo yung mga page nila. Puro troll. Minsan halata naman. Kaso mag-ingat tayo kasi minsan baka hindi halata. Pero hindi naman pala mga totoong tao yun. Pero pag kumausap tayo ng totoong tao, alam natin kung anong katotohanan. Tama po ba? Maraming salamat. Go straight meeting ng Pasig. God bless Pasig City.